Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Manila Police District, Quezon City Police District tumigil muna sa panghuli ng mga nakahubad. Pansamantalang sinuspende ng Manila Police District at Quezon City Police District ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa laban sa mga hindi nagsusuot ng damit sa pampublikong lugar. Kasunod ng matinding reaksyon ng publiko at pagbansag dito bilang anti-poor. Ayon sa ulat, ang hakbang ay ipinatupad upang bigyang daan ang mas malawak na information drive at pagpapalakas ng kamalayan ng publiko hinggil sa umiiral na mga ordinansa. Sa isang ulat, kinumpirma ng Manila Public Information Office ang naturang desisyon. Ito, pahayag. The Manila Police District has temporarily suspended the strict enforcement of a local ordinance penalizing individuals for not wearing shirts in public following recent public sentiments criticizing its perceived anti-poor impact. Dagdag pa rito, sa ilalim ng direktiba na epektibo noong April 11, inatasan ang mga operatiba na umiwas muna sa agarang pagpapataw ng parusa. All operating units and personnel have been instructed to refrain from taking punitive actions. Sa halip, mas paigtingin ang pagbibigay ng babala at impormasyon ng publiko. Instead of issuing penalties, authorities are now directed to give warning and conduct information drives. Layunin umano ng hakbang na ito ang mas makatao at mahabaging pagpapatubad ng batas habang pinapanatili ang kaayusan sa publiko. Gayunman, nilinaw ng Manila Police District na magpapatuloy pa rin ang mahigpit na pagpapatupad ng iba pang ordinansa, kabilang ang curfew at pagbabawal sa pag-inom sa lansangan. Ang desisyong ito ay kasunod ng viral na insidente sa Mandaluyong kung saan tinikitan ang isang lalaking naghahalo ng semento habang walang suot na t-shirt. Isang pangyayaring nagbukas ng malawakang diskusyon sa social media hinggil sa saklaw ng ordinansa, wastong pagpapatupad at epekto nito sa ordinaryong mamamayan. Okay, so this is good news para sa akin, dahil balansihin natin. Ideally, yung intent ng direktiba is para sa kaayusan ng pamumuhay nating lahat. Kailang sobra namang higpit yung mga sabi nga ng misis ng hinuli yung naghalong semento na hindi man ito pampubliko ang aming lugar. Tabi lang ng kanilang bahay. Naghalo ng semento, mainit. Tikitan mo kaagad. Mga 8-8 rin yung, kung sino man yung nagtikit noon, 8-8. Hindi nag-iisip. Kung pampublikong lugar, example, plaza, public market, sa munisipyo or city hall, nakahubad, huliin nyo. Hindi talaga pwede. Yung ganyan, nasa bakuran mo lang, nagtatrabaho ka. Summer ngayon, ang init. Tapos, huhuliin mo. So, dito, isang lesson learned, ang kapangyarihan ng social media. Batikos. Kasi, may mga, napanood ako na, mga pro-BBM vlogger. Binabatikos nila si Rimulya. Sabi ko, mga pro-BBM man ito. So, pagdating sa bagay nito, wala nang color-color sa politika.
react ka agad. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Itigil nyo. Ayun. Tinigil. So, maganda yung ginawa nila. Information drive muna. Konting konsiderasyon. Yung ibang ipinapatupad, okay yun, yung curfew. Higpitan natin yan. Kasi kung nagawa nila sa Davao, naging epektibo, pwedeng gawin sa buong bansa. Alas 10, dapat wala nang maggagala-gala pa yan. Tama yan. Tuloy nyo. Ano pa, yung mga ibang, yung pagkanta sa gabi, yung video key, maganda sana sa buong bansa maipatupad. Sasaluduhan ko, papalakpakan ko si Secretary John B. Cremulya kung magawa niya buong bansa kana yung strict implementation ng curfew, yung pagkanta sa gabi, nakaka-disturbo sa pagtulog, yung pag-iinom in public, yan, sa mga lansangan na, gabi na. Patupad natin yan. Maganda yan, ituloy nyo. Kailang itong paghuli ng nakahubad. Sana next time, ayusin nyo naman. Mag-isip naman kayo, hindi yung naghahalo lang ng simento. Kasi ako, kung minsan, talaga, lumalabas ako sa bahay, nakahubad, dahil sa sobrang init. Di mamaya, huhuliin din ako. Nako, ano ba yan? So, congratulations and good luck, Secretary John B. Cremulya. Alam ko, maganda ang hangarin ng Secretary. Tulungan natin siya kasi para sa kaayusan ng pamumuhay natin ang kanyang direktiba. Problema lang siguro yung mga tauhan nila sa baba. I don't know kung pulis ba yan o sino ba yan na pati naghahalo ng simento, hindi naman lang nag-isip na ano. So kung nagawa ng Davao, I believe dapat gawin sa buong Pilipinas yung stricto tayo sa curfew, sa pag-iinom, sa pagkakanta-kanta sa gabi na nadidisturbo ang pagtulog, lalo na kaming mga senior citizen. Wala na, madali kaming magising. Yung tulog namin, sandali na lang, tapos kasarapan ng tulog, grabing kakanta ng malakas, magigising, nako, apektado ang mga senior citizen niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mao na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Jista man yan sin. Sumbakan ko ko. Masumbakan dahil ko. Og karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gid sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pagpasalamat sa gihatag at tabang sa sin
Kay kung pagpalit lang sa atop di sudyo kay nga among paringkamot tama na gid sa kaon na biya kana at mga eskwela. Nadako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa atop nga kuan kini ang gihatag sa moa. Ginoo nga labtan mi sa tabang kay wala man kita lain pasalamatan og naapay ta sa kalibutan kay ang kitang tawo wa man kita mahibok wa gid ang Ginoo. So salamat kaayo.